Well, kung bago ka sa running, malamang yung isa sa unang-una mo ipupundar GPS watch. Kung tulad ko na hindi ka pa na magdala ng cellphone habang tumatakbo, malamang GPS watch yung unang-una mong bibilin. So ano nga ba yung benefits ng mayroong GPS watch? Yun yung tatalakayin natin ngayon. Tsaka paano kung wala kang GPS watch? Hindi na ba katapusan ng mundo? Well, basically ang GPS watch, nagamit natin siya para nukat ng distance, ng pace, ng cadence, kaya nito altitude. So kung gusto mo mag-seryoso sa running, malamang magagamit mo yung mga stats na pinaprovide ng GPS watch. Also, using GPS watch, mamamonitor natin yung heart rate natin na kailangan natin sa pagte-training, lalo na pag sa aerobic stage or easy run. May video tayo nyan, so dun tayo mag-improve. So kailangan, ayun sana kung namamonitor natin yung heart rate natin, hindi takbo lang tayo ng takbo. Also, by using GPS watch, masusukat natin yung cadence natin. Cadence, yung steps per minute na nagagawa ng paa natin para makover yung certain distance. So dalawa kasi ang klase ng runner, mayroong cadence runner at meron naman na stride. So pag stride, sila yung mas nagko-cover ng malaking distance sa mas kaunting steps. Nagsusukat din yan gamit yung GPS watch natin. Sa GPS watch, masusukat mo rin yung weather, temperature, na halos lahat. Kung tumasleep, masusukat niyan pag sinuot mo sa habang natutulog. Definitely, GPS watch isa yan sa mga bagay na mahirap mabuhay pag ang seryosong runner ka na. So paano naman kung wala ka nun? Gaya ko noon, nag-uumpisa ako, wala din akong GPS watch. So syempre, basically, magbabase ka lang dun sa sasabihin distance ng mga runner na nakakasabay mo, ng mga pamilyar dun sa lugar. Kung nakakailang ikot ka na, kunwari, 2 ikot, 2.5 kilometers. So syempre, multiply mo lang yon kung ilan yung nagawa mong ikot. So ganoon, kung magsana, tansya-tansyahan lang tayo. Pero dun din naman ako nagsimula at maraming runner most likely ganoon nagsimula, di ba? Pwede mo din namang masukat yung oras sa pamamagitan ng pagtingin doon sa araw. Titingnan mo lang kung saan tumataas yung araw, di ba? Tapos yun, matatansya mo na yun. Joke lang. Siyempre joke lang yun. Well, ano ka magte-training kung wala kang GPS watch, lalo kung interval? So yung bawat kalsada dito sa atin sa Pinas, yung mga guhit yan, yan, diba? May lines. Well, estimate natin doon sa lines parang 3.5 meters lang yun, may guhit na uli. Doon sa kabila, nilingyan ko around 5 meters. So syempre, kung every guhit, every block is 5, kung 100 meters, so kumpitin mo lang yun end to end. Doon mo makukuha kung ano yung speed mo. Kung syempre stopwatch, kahit stopwatch lang, pwede na yun. Makukuha mo na yung tamang distance ng tinakbo mo sa interval. So paano ka magre-recovery? Kailangan ng recovery pag interval. Syempre pwede ka naman magbilang. Bilang ka sa isip mo. Hindi naman natin kailangan sobrang accurate, lalo na pag yun sa rest. Kasi actually sa rest, sa interval, kailangan mo doon at least makabalik ka sa zone 2 o kaya naman yung resting heart rate na tinatawag. Tapos tsaka mo ulit sisimulan yung interval mo. O, di ba? Well, paano naman kung long run? Wala kang GPS watch. So sa mga kalsada natin dito sa Pilipinas, may mga markings yan. Tawag doon parang muhon. So naka-identify doon kung nasang kilometer ka. Bali yun, nagsimula yun sa kilometer 0 doon sa Luneta.
So yun, madali lang. Basically hindi ka maliligaw, alam mo kung gaano distance mo. Pag nakita ka ng isa nun, then nakita mo uli yung distansya ng another marking, kung naka 2 kilometro ka na, 3 kilometro, yun yung isa sa mga madaling paraan para malaman mo kung gaano na yung na-covered mo na distance without any panukat, lalo na pag long run. So syempre, bakit ba naungkat sa akin itong topic na to? Kasi lately, after nung marathon ko na na-upload ko dito, nasira na yung Garmin na binigay sa akin. So wala na, nag-deadbat na siya, hindi na siya mabubuhay. Ayaw na niyang mabuhay. So meron din akong Amazfit Pace na yun yung gamit ko na 3 years na sa akin. Problema naman, ayaw na niya mag-accurate. Ayaw na mag-accurate nung distance niya, tsaka yung pacing napakalikot. So wala, nagagamit ko na lang doon is yung heart rate. Kaya yun, ilang linggo na ako after nung marathon, ilang linggo na ako tumatakbo ng walang relo. So kahapon nag-try ako mag-interval. So syempre ang gagamit ko na doon sa relo, stopwatch, which is mahirap. Mahirap mag-stopwatch, pero syempre pag gusto mo, kahit mahirap, okay lang yan. Tsatsagayin, dati naman nakakapag-insight tayo ng wala nun. Well, inuulit ko itong video na to para lang dun sa mga tao na hindi fan ng pagdadala ng cellphone habang tumatakbo para gawing panukat dun sa mileage nila. Usapang GPS watch tayo ngayon dahil yun nga, yun yung nararamdaman ko sa time ngayon na habang titraining, wala kang relo, papaawa, hinihintay na may magdodonate ng relo. Yung mga nakabonus dyan, baka naman. Malay mo, di ba? May dalawa pa naman akong event sa December. Naku po. Well, titingnan natin. Wala pa rin tayong relo, so titingnan natin. Siyempre mas challenging yun. Tingnan natin kung makaya natin mag-podium nang hindi gumagamit ng tech, diba? Mahali ko kasi yung GPS watch, lalo na pag sa race. Uy. Tapos siyempre sa race kasi may specific pace ka lang. Kahit kami na pumapodium, ako sa sarili ko, alam ko kung ano yung limit lang na kailangan kong ibigay during that race. Kasi alam ko naman yung capacity ko. So malaking tulong talaga siya. Kasi once na hindi mo minonitor yung pace mo, malamang masusunog ka. Pag sinabing masusunog ka, malamang makikipagsabayan ka doon sa mga runner na mas mabilis sa'yo. So ayun, ang laking tulong niya during race. Akala nung iba puro time tsaka distance lang tinitingnan. Actually napakalaga nung pag pukpo ka na, tapos diskarte na, tapos dikit yung laro. Napakahalaga ng GPS. Nanyan, tingin ko pinapakita ni Bayaw yung video kay Felix doon sa nag-sprint siya, tapos i-upload niya mamaya yan. Nag-interval yan eh. So alam ko na po yun. Yung pinakita po niya, video po yun, o kaya naman picture kung maganda. Siyempre ipopost po niya yun mamaya sa Garmin niya. O diba? Siyempre namumukhaan niyo ba yan? Yan yung Bayaw kung malakas eh. Diba? Yung sa easy run yan yun. Tatanong natin para sa kanya kung gaano kahalaga sa kanya yung GPS watch. Meron na yan eh, bumili yan eh. Gaano kahalaga ang GPS? Para nalalaman kung ano yung nagiging oras sa takbo at kung nag-i-improve ba. Yun, napakalupit. Galing po sa kanya yan. Ha? Kung nag-i-improve daw po. Malamang 42 kay ano po yan, marathoner, kaya nag-improve na po yan. Dati dun sa interview hindi pa po marathoner yan eh. 6 hours and kalahati. Ito, laki na lang in-improve na to eh. Oh! Sa totoo lang, sa grupo namin laki na lang in-improve na to. Ikaw, idol, ano masasabi mo? Ha? Idol ko si Jay. Idol, bukod doon, alam ko na yun. Ha? Ano yung naitutulong sa'yo pag may GPS watch ka? May ipopost ko lang yung ano ko, yung runs ko, yun lang. May pagyayabang ko yung runs ko. Tama?
Ganun po kami ka-humble dito. Yung grupo po namin, Team Humble Runners. Wala po kami kayabang-yabang sa katawan. Interview na tayo ng dalawa. So, gahanap pa tayo ng ibang may interview regarding dyan. Ano? Sa tingin ko yung may interview natin, palakas ng palakas eh. Si Bayaw, si Felix. Tingin ko palakas ng palakas talaga yung may interview natin. Oh, ito pa. Ito pa isa. Ito po. Medyo mahihain lang po yan pero... Mahihain. Walang yakin. May tatanong ako sa'yo. Pwede mo magtanong? Ano ba? Ha? Ano? Single ka pa ba? Oo, ano ba? So ayun, ano sa tingin mo yung may tutulong sa'yo? Ano? Mas ma-check ko yung accurate ng speed ko, ng time ko. Yung Tapos? sa heartbeat ko. Heart rate pala. Yeah, Oo, yun. So, mas mamomotivate ako kung ito lang pala yung oras ko, ganyan. Tapos, kung gusto mo mas mabilis or depende sa mood mo or sa ano mo. Okay na yan! Okay, ayun, coming sa kanya. Diba? Tama naman. Diba? Wow. Yun. Ay, sorry. Napaka-supportive ng mga kasama ko dito, diba? Bakit sila? Ano sagot nila? Mamaya, paglulugaw daw kami niyan. Pero sagot pa din niya. Dito yung lalagyan ko. Ano yun, idol? Wall clock. Oh, bakit? Iyan ang gagamitin mong? Yung ano, sa takbo, o kaya yung... Relo. O kaya yung alarm clock, yung may kumakalimbang na dalawang ganon. Para pagka every kilometer kumakalampag yun. Tama. Yung pala plano na ito, idol ko. Kaya pala hindi ho kasi ito naka GPS. Hindi rin ito nag-gano ng ano, ng distance sa cellphone. Hindi pa ako nakakainom ng gamot ngayon kaya hindi mo makausap. No? Kaya yung pala yung plano niya. Tatanungin ko pa naman kung ano masasabi niya tungkol sa ano, sa GPS. Tapos hindi sasagot sa atin itong taong to. Hindi pa ako kumakain. Hindi mo talaga ako makakausap ng matino. Tingnan mo, ayan Hindi pa ako kumakain, hindi pa ako umiinom ng gamot. patay tayo dyan. Mamaya makakagat ako dyan. Mukhang dapat exit na tayo, idol. Ang delikado buhay ko rito, baka nakakaaway kagat nito.